Bawa mapapadaan ka na hindi ka mahilig kumain sa street food, mawiwili ka rin, maiingganyo ka kumain eh. It's your boy T Motherfucking Crown, Tora David. Nandito tayo ngayon sa Putripan sa Pasay. At syempre, ang interview natin, kasama natin si Mang Se dito sa Donada Street. Let's go! Ano pong tunay yung pangalan? Cesar Taala. Sa pagkakakilala po ng mga bumibili sa inyo, anong tawag po sa inyo? Ang tawagin nila ako rito, Mang Se. Yun talagang ang pangalan na alam nila sa akin, Mang Se. Gaano na po katagal yung pwesto nyo dito sa Donada? Mula nung 2004 pa ako dito. 2004. 2004 tapos tuloy-tuloy. Medyo mahaba. Mahaba na. Bali, nung nagsimula ho kayo, ano na ho siya? Cart na po talaga agad? Ganyan na. Ganyan, cart na. Ibig sabihin, yung tanda ng pagtitinda nyo dito, kasi tanda na rin ang cart nyo? Ay hindi, pangalawa yata o pangatlo. Ganon, na cart. Ito, pangatlo na to. Simula nung nagtinda po kayo, ano po yung produktong tinitinda nyo? Yan na talaga. Ay dati, nabuko. Kaya lang hindi ako nagtagal kasi dalan nga noong panahon ni Bayani Fernando, lagi nahuhuli yung karitong ko eh. Bali, ano po ba yung tinitinda nyo? Noong una, bukong ang tinitinda ko. Ito, tapos nung parang wala na akong ibang naisip na hanap buhay kasi laging hinuhuli, ginigibang kariton, dinadala. Kaya naisipan ko na magganito, mag-siomay. Pero hindi ko alam na kumbaga tatagpuan ko yung tamang panlasa ng tao. Kasi sa totoo lang, hindi naman ako marunong magluto eh. Dala lang siguro ng pangangailangan, kaya natagpuan ko yung ganong lasa. Naangkop naman para sa kanila. Yung tinitinda nyo po, siomay rice. Siomay rice. Ano kaya yung diferensya kung bakit parang dinadayo yung siomay rice nyo? Hindi ko alam. Basta yung sa akin lang. Kasi yung mga kumakain dito, nagugustuhan nila yung chili sauce ko. Tapos kakaiba raw kasi may sweet sauce. Ang sa siomay naman, meron naman iba na gusto nila kahit walang sauce, okay na. Saka na tutuwa rin ako kasi pati mga doktor kumakain dito eh. Kaya kung halimbawa mapapadaan ka na hindi ka mahilig kumain sa street food, mawiwili ka rin, maiingganyo ka kumain eh. Kasi makikita mo mga edukadong taong kumakain eh. Usually po, magkano yung siomay na tinitinda nyo as a meal? Yung may siomay na tapos may kanin, magkano po? Presyong pamahirap lang, boss. Ano lang? Presyong pangmasa ho, ibig sabihin nun, pag ganon. Sa 30 pesos po, kanin tapos ilang siomay po yun? 3 siomay, 1 kanin. Pasok na pasok talaga sa pang-budget, pang-masa. Sabi ko nga, presyong pamahirap lang eh. Presyong pang-masa, pero yung panlasa, yung lasa, binabalik-balikan talaga eh. Presyong pamahirap, lasang pang-mayaman. Ano, bukod sa chili sauce po, ano yung pinaka-binabalik-balikan nila dito? Hindi ko masabi sa kung anong binabalikan nila, basta willing-willing sila sa lasa. Kasi sabi ko nga, mula noong 2004, yung mga kumakain mula noon hanggang ngayon, sila pa rin eh. Nadadagdag na lang, kung halimbawa nakakapagkwento sila sa mga kaibigan nila, yun, nadadagdag sila. Kaya, imbis na mabawasan, parami ng parami. Anong oras po kayo nag-o-open pag dito na kayo sa pwesto? Go-open kami, mga 9:30 ng umaga. So ibig sabihin 9:30 kayo ng umaga na go-open dito. Anong oras po yung preparasyon? Medyo maaga pa, alas 3, madaling araw. Alas 3 na madaling araw. Sino po katuwang niyo doon? Sa palengke, ako lang mag-isa. Ngayon, pagdating ko sa bahay, gigisingin ko na yung mga anak ko. Mga anak ko lang katulong ko. Ibig sabihin po, yung anak nyo po yung katuwang nyo sa paggawa ng siomay. Iba pa yung mga sauce, yung sarsa. Yun, sama-sama kami gumagawa niyan. Kumbaga, ako talaga ang sabihin natin pa yun, nagturo rin sa kanila. Kaya gusto ko rin na matutunan nila yan para pagdating ng panahon, sabi nga, pag lumubog ng araw, alam nila. So, ibig sabihin, marunong na rin po yung mga anak nyo sa pagmamaniobra ng negosyo nyo? Sa palagay ko, kayang-kaya na siguro kasi sa haba ng panahon ng pinagsamahan namin, yun naman lagi ang tinuturo ko sa kanila. Kasi sabi ko, hindi habang panahon, dito ako nagagabay sa inyo. Kung in case man, kaya nyo na.
Ito po sa pagtitinda nyo ng siomay, ito po ba yung nakakatulong sa pangsuporta nyo sa pamilya nyo? Oo naman kasi awa ng Diyos mula nung nagka-college yung dalawa ko. Ito na yung nahanap buhay namin. Bali may napaka-graduate na po kayong anak nyo. Mayroon 2. Ilan po ba ang anak nyo? 3. Yung isa, Lahat po ba may pamilya na? may pamilya na yung isa. Tapos yung 2 wala pa. Okay po. Bali, sa ngayon po, sumasapat naman po yung kinikita nyo sa pang-araw-araw na gastusan nyo. Awa ng Diyos, okay naman. Nakaka-survive naman. Basta, ang pinaka bottom line doon, maganda po yung kinikita nyo at nakakatawid sa pampamilya nyo. Oo naman. Kaya importante, huwag lang tayo magsawa na magpursige. Kasi ganun lang naman talaga ang buhay. Nung nagsimula po ba kayo, ganun na po ba kalakas agad nung paninda nyo? O paano po ba nangyari? Paano kayo lumakas? Wala, talagang nagtiyaga ka muna sa mahirap na sitwasyon Yung ando doon laging may tira. Sa madaling salita po, nung nagsimula kayo, hindi agad-agad. Mga ilang taon po ginugol nyo bago kayo napansin ng mga mamimili o yung mga kumakain sa inyo? Wala naman sigurong 1 taon. Pero tiyaga talaga. Kailangan talaga, oo. Ganyan talaga siguro ang buhay. So, nagsisimula ho kayo, yung tinda nyo may natitira. Hindi nauubos. Dati. Ano yung pumasok sa isipan nyo para naisipan nyo na po bang sumuko o magtuloy pa rin? Tumigil muna ako ng 1 linggo, 2 linggo muna ako na nagtinda. Tapos dati kasi buhay pa yung asawa ko noon, siyang katuwang ko. Sabi niya ng ganun, tigilan na natin yan kasi yung naiipon natin na pera, nauubos lang dyan pang abono. Kasi pag may tira ako dati, tinatapon ko lang talaga. Wala naman akong rep Tinatapon ko lang. Hindi, nung ito nga, babalikan natin yung dati na nagkahulihan. Wala na akong magawa, wala na akong hanap buhay. Anong hulihan po? Hulihan yung kasi nagtitinda nga ako dati ng buko. Kasi umextra nga ako nito mag-siomay dati. Extra lang po kayo ng siomay bago kayo talagang buko talaga ang negosyo nyo dati. Ngayon, sabi niya sa akin, tigilan na natin yan yung extra namin na siomay kasi nauubos nga lang daw yung baga nakatabi namin ng pera, inaabono lang. Tapos yung ngayon, nagkahulihan nga, inuhuli kami ng MMDA. Naisip ko na, sabi ko, yung gagawin nating hanap buhay, suportahan mo naman ako. Kasi kumbaga, imbis na magpalakas siya ng loob sa akin, kumbaga, parang inaano niya pa ako, yung parang tawag nito. Dinidemotivate ka niya, kumbaga parang imbis na bigyan ka niya ng lakas ng loob, siya pa yung mismo nagdi-discriminate dun sa ginagawa mo. Kaya sabi ko sa kanya, suportahan mo ako kasi itong gagawin ko, ang hangad ko rito matulungan tayo yung matulungan yung pamilya natin. Nung panahon na nagsimula ka, huminto ka rin dahil yun nga, mas lamang yung abono kaysa sa kumita. Siyempre, nag-isip pa ho kayo nun. Kung babalik kayo o hindi. Paano ho kayo nakabalik? Ayun, nung nakaipon na naman ako ng pampuhunan, bumalik ako ulit dito. So, ibig sabihin, nalugi ka? Nalugi nung nagsimula ka, nalugi. Lamang yung lugi, tapos buwelo, balik ulit. Yung pagbalik nyo, ano nangyari? Yun, awa ng Diyos, natagpuan ko itong area dito kasi may eskwelahan pala dito sa sanitarium. May mga nursing pala dyan. Nursing at saka yung mga radtech. Yun po yung mga unang naging suki nyo? Naglalako lang kasi ako noon Napadaan ako dyan, naharang ako, may bumili isa. Tapos nagulat ako, paglagpas ko, mga bukas naman, duman naman ako uli. May bumili na naman. Parami sila ng parami. Hanggat sa may nagsabi na, Kuya, ba't hindi ka lang dito pumisto? May eskwelahan dito Kaya nung sinubukan ko, yun, nagkataon na madami nga talaga ang tao. Nawili na ako rito kasi okay naman pala rito. Awa ng Diyos, mula noong 2004 na yon hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Pero yun nyo very challenging yung panahon na yon kasi sabi nyo naguhulihan. So ibig sabihin naghanap pa kayo ng magandang pwesto, tapos nabigyan kayo ng pagkakataon na sila mismo
na dito kayo pumesto. Tapos yung pagpwesto nyo ho doon, nagtuloy-tuloy na ho yung benta nyo. Ibig sabihin, nalugi na kayo, challenging na yung nalugi kayo dahil hindi masyado bumenta. Challenging din yung paghanap nyo ng pwesto nung panahon dati. O, parang ganun talaga. So, hindi siya naging balakid na ganun po nangyari. Nagtuloy-tuloy pa rin kayo. Nagtuloy-tuloy pa rin ako kasi parang yun ang nasa isip ko na yun yung makakapagbigay sa akin ng magandang bukas Kaya pinag-interesan ko, nagpursige ako. Ang nakikita ko po sa inyo kung ano talaga yung parang tinatapik ng dibdib mo dapat yun yung gagawin nyo no? O, basta huwag ka lang go lang ng go kung alam mo naman na maganda ang pupuntahan mo, na hindi ka naman makaka-agrabyado. Tapos nung nakatuloy-tuloy na ho na kayo ng benta, paano pa po siya lumakas? May mga bumibisita po ba sa inyo? Tapos nag-aaya na interviewin kayo, ganun? Meron, marami nagba-vlog na dito Maraming vlogger na punta rito. Isa rin yun siguro sila na mga nakatulong para isa yun sa mga nakapagpahatak ng sales nyo o ng benta nyo. Para kumbaga yung comfort zone nyo sa area nyo sa Pasay, hindi lang pang Pasay, nakikita rin sa ibang lugar. Isa siguro yon na nakatulong kasi kumbaga na-interview nila ako. Nakilala ako ng kung saan-saan mga lugar. Kaya minsan may dumarating dito, Quezon City, Laguna, meron pa nga mga galing Bisaya yung iba. Pag nakakapunta na Maynila, pumupunta rito sa akin. Pero isipin nyo matibay na tong pwesto nyo. Bakit? Kasi nung panahon dati, wala pang social media Hindi pa ganun kahubog yung technology natin So ibig sabihin, yung talagang sumuporta sa inyo is yung mga nakapaligid lang sa inyo at mga naging suki nyo. Sila rin ang mga nagpo-post Kasi wala naman akong cellphone Ngayon po, batid nyo naman po siguro na lahat naman ng tao dumating sa pagsubok na pandemya. Ano pong nangyari nung nagpandemya? Nagtuloy-tuloy pa rin po ba kayo sa pagtinda? Nung pandemic, nagpahinga muna kami. Nagpandemic nung pumasok ang pandemic nung 2020. March 2020, March. Mm-hmm. Ano pong ginawa nyo? Nagtitinda pa rin po ba kayo o anong pinagkakabalan nyo? At saka gaano katagal po kayo nagpahinga? Nagpahinga ako mula Marso hanggang September kasi naging katuwang din ako sa barangay. Nagbabantay kami dun sa Ano po ba kayo sa barangay? Kagawad po ako Kagawad po ako. Barangay kagawad po kayo? Opo. Ano po yung committee nyo sa barangay? Sa sa waste. Sa waste po. So ibig sabihin kayo po yung mga nag-clean up drive, tama po ba ako? Ganun, Opo, yun po. Paano nyo po ginagawa yung tungkulin nyo sa barangay na pinagsasabay nyo yung negosyo? Malimit naman ang clean up drive tuwing Sabado. Ginagawa namin yun. At saka hindi naman ako lang yun. Kasama kami lahat ng mga barangay official. Okay. Tapos, mga tanong, yung tinda nyo po ba tuwing kailan? Monday to Friday lang yun. Ibig sabihin, pahinga nyo po pag Sabado-Linggo? Sabado at Linggo, pahinga. Monday to Friday, tinda. Pero pag panahon ng, halimbawa, holiday, wala tayo nun. Baka mayroon sakali pumunta rito, wala yun. Humingi ako ng pauman, baka may pumunta na araw ng Martes, pero holiday, wala talagang tinda. Saka, ang ano lang dito, ang pinakamaganda rito, kung birthday mo, libre ka rito. Pag birthday po, halimbawa birthday ko po, libre po ako kumain dito. Libre paano na, pag birthday ko, libre pagkakain dito. Paano pag birthday nyo? Pag birthday ko, yung isang araw na paninda ko, pinapakain ko yun. Libre yun. Sa isang buong araw po ng paninda nyo, mga ilang siomay po kaya yun na pinapakain nyo ng libre? Pag birthday ko? Pag birthday nyo po. Kung hindi ako nagkakamali, may 3,000 na piraso yun. 3,000 piraso tapos times mo ng halagang binibenta nyo. Opo. Ano po yun? Parang ano po yun? Parang pasasalamat yun na po sa mga tulong ng suki nyo? Isa yun. Pasasalamat kasi sa mahabang panahon sila na kumbaga nagkakalob sa akin. Kapiraso naman na ibinabalik ko lang sa kanila para maging masaya naman sila. Grabe, nakaka-inspire po, no? Bali, ano pong masasabi nyo sa mga susubok pa lang magnegosyo at sa mga doon pa lang po sa mga susubok magnegosyo? Ano masasabi nyo po? Unang-una, siyempre, yung mga sumubok na bumagsak din, kagaya ko.
Huwag sila magsasawa. Basta kung nandoon talaga yung puso nila, pagpupursige nila sa ganyang hanap buhay, go lang. Kasi talagang ganun ang buhay eh. Hindi natin matatagpuan kagad yung tamang yung kumbaga boiler. Kumbaga yung parang takip sa kaldero, hindi mo talaga agad-agad masusuot. Minsan may swerte din, nagkakataon na pag umpisa mo pa lang, nagbo-boom na kaagad. Siguro kagaya sa akin, swerte rin lang siguro kasi unang-una hindi na marunong magluto. Hindi ko nga rin alam bakit ko natagpuan to. Bakit ko naangkop sa panlasa ng masa yung ginawa ko. Kaya nagpapasalamat din ako sa Diyos kasi sa ganung pagkakataon pinagkalooban niya ako ng kaalaman para gawin to. Ilang taon na po ba si Mang Sep? Kasi parang batang-bata, bagets pa pumorma eh. Okay Ilang taon na po ba si Mang Sep? 53 na si Mang Se. Mukha lang 43. Tumawad pa. 53 na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos sa panahon na ipinagkaloob niya sa akin. Sana mahaba pang panahon na kalusugan syempre. Yun yung pinaka naman. Pinapanalangin. Oo. Wala naman tayong ibang hangad sa sarili natin kundi yung magandang kalusugan. At saka siyempre sa mga lahat ng tumatangkilik sa produkto ko, nagpapasalamat ako sa kanila. Sa lahat ng mga shoutout nga pala sa mga doktor dyan, kay Yobin, sa mga nurse, sa Mamsi. Saka shoutout nga rin pala sa mga estudyante ng Lacson. Maraming salamat sa kanila at sa mga rider. Maraming salamat at ingat lagi sa pang-araw-araw na biyahe. Ayun po. Maraming po salamat po, Mang Se. Sana po magbigay ito ng inspirasyon sa lahat ng mga nanonood sa atin, nakasubaybay. At syempre, sana huwag silang sumuko. Ika nyo nga po, di ba? Oo naman. Na magkaroon po sila ng dagdag kalakasan ng loob para ipagpatuloy ho ang negosyong yan. Ayun lang po. Ganun talaga ang buhay. Huwag magsawa. Basta alam mo naman na ang focus mo doon talaga. Huwag kang magsawa. Kasi darating at darating talaga sa'yo. Yung para sa'yo. Okay po. Maraming salamat po, Mang Se. Thank you po sa pagpapaunlak. Thank you.